Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay Friday, May 8, 2026. Ayan, so biglang tumba naman yung index natin. So may sinasabi pala yung Dow G natin kahapon dito, no? Ayan, so binuhusan ulit tayo ng foreigners. Mas marami pa sa pumasok kahapon na more than 200 million. So may lumabas ulit na 663.9 million net foreign sales. So mukhang false alarm yung yung spike natin kahapon. So ang sabi doon sa balita, in-effect pa rin naman yung truce, 'di ba? Yung ceasefire between Iran at saka US. Kaya lang kasi after ng announcement na meron deal na para magagawa na between Iran and US, bigla naman nag-away sila doon sa Strait of Hormuz. So may mga putukan yata na nangyari doon kaya ganyan. Natakot na naman yung mga global markets natin. So nag-close tayo ng 5,960.97. Okay, mas okay pa rin naman sa 5.8. Pero drop tayo ng 1.21%. So yung namayagpag dito sa market natin is yung mga mining stocks. Ayan. Kaya nanguna dito si na AP at saka si APX natin. Yung index sa mining nag-up ng 1.6%. And then for today, binawian naman yung mga makiat kahapon yung ating mga banks. Ayan, sila naman yung drop ngayon. So sa global market natin, medyo mix yung futures na nakita ko kanina sa US market. Pero kagabi, hindi nga maganda yung natin, yung galawan. So Europe, ganun din, nagda-drop. And then dito sa bandang Asia, puro drop din yung galawan ng mga stocks. Ayan, so mukhang hindi valid yung spike natin kahapon dito sa index. So ganun din dahil doon sa nangyari, pati yung cryptocurrencies natin pababa din siya. So bumalik sa 79K si Bitcoin natin. Okay? So tingnan natin for the coming few days kasi officially ceasefire pa rin naman yung Iran at saka bandang US natin. Okay? So dito sa Philippine markets, balik tayo dito. So yung mga winners, si Keeper, malit lang yung galaw, no? So nag-up siya ng 4.21%. And then meron siyang 5.09 million net foreign sell. Tapos si Atlas Mining, so marangkada 3.78%. And then meron siya 11.96 million net foreign buy. Tapos si Apex ito, maganda yung net foreign buy nasa 33.61 million. Then nag-up siya ng 3.6%. Tapos si dito natin, ayan, so di ba malino na yung balita na eto nagbenta ng shares pala si Mr. Dennis Oy. So siya yung na-sustain yung galaw kasi si PHR nagde-drop yung yung price niya. So mukha tapos na si PHR pero nag-stay sila kay dito. Nag-bounce sa support kanina, nag-up siya ng 2.2% and then meron siyang 1 million net foreign buy. Tapos si DHI, ito diretso din. Meron siyang 2.12% na gain for today, 3.99 million net foreign buy. And then si ASEAN, nag-up siya ng 1.86%. Meron po siyang 71.4 million na net foreign buy. Ayan. So mga gustong ituloy itong si ASEAN po natin. Okay? So disclaimer pa rin sa mga nandito sa channel natin, as usual, yung review natin is for education purposes lamang po yan. So huwag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po kung anong stocks yung gusto mong bilhin. And then follow mo lang po ako as usual dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang para updated ka sa reviews natin or kung gusto mo join ka dito sa trading group naman natin. Okay? So yung mga nakasubscribe, maraming salamat po sa usual viewers sa market. Yung mga check mo na lang mga trending stocks, company reviews, yan, mga sample trades sa PSC market. Kala ko diretso na tayo eh. Kahapon, basic indicators, technical analysis, fundamentals, yung mga risk management and basic learnings dito sa market po natin. Okay? So sa crypto naman, follow mo lang din ako dito sa ating Palawi Trader. Crypto ko to na YouTube channel. So check mo na lang mga related sa cryptos. So yung latest vlog natin about sa Xstocks. Meron tayong po review ulit na isa. So hindi pa natin naharap pero hopefully magawa natin over the weekends. Tapos sa social media, Facebook account na Palaboy Trader, follow mo na lang para updated ka sa post or dito sa Facebook page, Twitter. So meron tayong summary dito. Ito pala yung reason bakit umakyat si Meg noong nakaraan. So yung earnings niya, net income is up ng 24%. So first quarter yan. Yan. Kaya pala siya pumitik no isang araw. Okay?
So ito yung closing natin, mining and oil yung nagberde, 1.6%, pero binuwian si finance, negative 1.23%, tsaka si services, negative 1.53%. So the rest, mapula yung galaw natin. So another 600 million net foreign sale. Ayan. So 12 billion pa rin yung total na nakalabas na foreigners sa market natin. So wala pang follow up yung mga net foreign buy natin. Ayan. Pure Gold, so up siya ng 4.6%. Alter, post net income 114 million. Tapos si SPC, alating 3 billion capex. Costco, net income is up siya, malakas siya. Up by 21.6%. Tapos si DMCI, posted consolidated net income of 4.9 billion, 2% decline from 5 billion a year earlier. Okay? ABS-CBN, Lopez asked the SEC to investigate officials. Ano nangyari? ABS-CBN, mukhang mainit to ah. Nag-drop yata to kanina over alleged misuse of company funds and sought appointment of independent management committee. Cebu Air has suspended all dividend payments. Meralco said it will comply with Energy Regulatory Commission. SMPH, SM Supermalls plans to install solar panels. Monde posted an 11.3% increase in first quarter core net income. Petron appointed John Ang as president. CNPF, hapon to no, grew first quarter net income by 10%. Pure Gold up siya kahapon. So 24% increase in first quarter. URC first quarter up drop ng minus 2%. OGP ito maganda. 369%. Dito said the agreement will allow companies to procure telecommunication services under a structured framework recovering international connectivity, data services, and enterprise solution. Okay? So, hopefully, mas mamalakas pa yung galaw niya. By next week, URC 2% decline in first quarter. So, naglalabasan yung mga earnings sa mga companies, Pure Gold, yan yun. Okay, ito yun, yung US and Iran trade fire in Strait of Hormuz. Ayan, kaya after ng good news kahapon, ito naman, despite ceasefire, Iran says US violated ceasefire targeted ships. Okay? So, yun yung reason bakit I drop. Sell on news, gold and Bitcoin post gains. East-West, earnings up ng 5.6%. Okay po. So, yun lang yung mga balita natin. So, patalasas ulit yung mga gusto ng guide sa trading sa Philippine markets. Sali lang po kayo dito sa Patreon channel po natin. Okay? So, punta tayo dito sa galaw ng index. So, close the gap. Nako. Sayang yung gap up natin sa MA20. So, MA100 pa rin yung resistance and sideways tayo dito sa support na 5,800. Ayan, bumaba ulit siya below RSI 50. Tingnan natin. Mali mo, may mangyari, di ba? Si Donald Trump naman sa weekends gumagawa ng mga balita. Okay? So, okay yan. Tapos, closing 5,960, 1.21% up and 600 million net foreign sell. Okay, kailan ulit kaya babalik yung mga foreigners na ayaw na yatang bumalik eh. So, yung mga winners natin, so keeper na dito 4.21 ayan. Pabalik na. Sinaw, kulang sa volume Sinaw. 80, 3.78%. Ayan, maganda ulit yung trend. May 80, may follow up. Ganun din si APX. Ayan. So, next week, ayan, next week baka breakout na to. Nasa 3.6% yung galaw. BHI, walang volume. Si Costco, walang volume. AGI, up ng 2.3%. Converge, up ng 2.3% din. Tapos si dito is nag-up ng 2.2%. So ngayon, ang bounce niya dito dun sa malapit sa MA20. Silipin natin yan mamaya. Tapos si DHI, ayan, 2.12%. Halos breakout na rin si DHI natin. Okay? So, yun po yung mga winners. Monday may follow-up din siya. 1%. So, dito sa losers natin, ang nauna, si East-West. So, pero ex-date niya ngayon. Kailang 5.8 lang yung dividends niya, pero drop siya ng 7%. Okay.
So, ganun talaga. Cebu, minus 4.30 yun eh. No? Binawi din niya yung spike. Tapos si GGS, minus 3.9. Dow G pala kapon si GGS. Tapos si PNB, minus 2.5. And Ayala Corporation, minus 2.9%. So, watch out na lang kay ABS-CBN. Mukhang maraming negative news to. Ayan. So, nag-Dow G naman siya. Negative 2.37%. Okay? So, balik tayo dyan and pag-usapan natin ng konti. Ito pala yung yung news sa Strait of Hormuz. Ayan. Iran reportedly seized tanker after clash with US near Hormuz. Ayan. So, hindi pa rin natin, unpredictable pa rin yung mga galawan doon. Okay. Maganda na pala yung futures niya. Nagbago na. Okay. So, babawi ulit yung US after ng drop kagabi. So, S&P futures 0.45 flip-flops, no? Dow futures plus 0.27. And then, Nasdaq futures is plus 0.65. Ayan. So, pero drop ka po na. Ngayon, Europe stocks drop. And then, majority ng Asia, puro drop din. Sinundan yung galaw ng US market kagabi. So, ganun din dito sa crypto natin, si Bitcoin. Ayan, 80K na. Sumampa na ulit. 80K, si Ethereum 2.2K, pero mga drop yung galawan. BNB 639, si Sol 88, si Dodge 0.11 ulit. XRP 1.39. Okay? So, puro drop yung mga nakikita ko. Mapula yung mga cryptocurrencies. Okay po. So, punta tayo dito. Very quick review. Friday na naman. Dito sa mga trending stocks. Okay, so unahin natin si Keeper. Yung pinakamalakas natin na gumalaw for 4% lang yung movement niya. Ayan. So, very bearish yung galaw ng market. Okay, so nag-gap up pala si Keeper natin. Lalim din nito, no? Bumagsak sa 1.8 from 2.8. So, more than 50% na rin yung drop ni Keeper natin. So, malakas pa rin yung downtrend niya. So, next week, hopefully, makasurvive na siya dito sa ibabaw ng MA20 natin. So, wala naman tayong balita dito. Price action lang. Okay, so kahit pa paano okay naman yung annual earnings niya tapos meron siyang 5.7% na dividends. Okay din naman yung dividendo niya. Yun nga lang yung price action niya bumagsak talaga ng malala. May nambuhos pala dito sa kanya last time. Dire-diretso and then nagkaroon ng Dow G. Ngayon saka nag-reverse yung price action niya. So wala pa siya dito sa RSI 50. So yung overall picture niya bearish pa rin naman. And good sign by next week kung makalampas tayo dito sa MA20. So nag-close po siya ng 1.98 up ng 4.21% and 5.09 million net foreign sell. Okay, next, mining stocks. Atlas Mining. So buhay na yata itong si Atlas. Pangatlong araw na nagba-bounce and nakabalik siya ulit. Yan. So medyo nagre-resist siya dito sa may resistance area natin previously pero parang gusto naman niyang butasin yung pinaka-resistance area niya kasi yung RSI niya nag-stay naman siya dito sa above ng 50 level. Okay? So may momentum kahit pa paano. Nag-close po siya 8.51 tsaka may volume naman siya. No? Ayan. So 3.78% up and then 11.96 million net foreign buy. Okay? Next, APX. So ito yung okay din naman yung earnings. Ay, wala pa. Wala pa yung earnings pala. Itong si APX natin. Okay? So on the way siya sa breakout. Okay, kala ko babagsak na ulit pero talagang malakas yung MA100 niya. Yan. Panalo yung mga holders lang kay APX natin. Okay? So, dito pa rin naman siya at taas ng 50, RSI 50. Nag-close ng 17.28, up ng 3.6%. At then meron siyang 33 million net foreign buy. Okay? So, ano naman yung trend niya? Diretso lang. So, hopefully masustain niya yung galaw niya by next week. Okay? Next. Dito, mga dito natics. Okay, so yun na, malinaw na yung balita. Kaya medyo ito na lang yung nagbabounce and then si PHR, nag-drop siya kanina, di ba? Ayan, nag-drop siya ng 4%. Pero lumalaban pa rin yung trend ni PHR. Okay, so si dito lang yung nakuha ko dito sa lista natin. So ngayon, nag-double check siya, MA20, may support naman siya. So tignan na lang natin kung masustain niya
yung galaw na yan by next week. Kailan medyo bearish yung yung itsura ng MACD formation natin dahil doon sa malakas na pullback after ng Dow G. Ayan. So, piso yung pinaka-resistance yan. Nag-close siya 0.93, up na 2.2% and then 1.25 million net foreign buy. Okay? Next, mining stocks ulit, si DHI. May earnings na ba to na lumabas? Wala pa, no? Okay, so breakout na. Okay. Hindi ganun kalinaw pero breakout na yan. Si DHI natin. So by next week na lang, re-reconfirm niya kasi medyo nag-Dow G ng konti yung kandila natin. No? Ayan, no? Dow G. Ayan, umurong Bakit kaya? So anyway, bullish pa rin naman. So next week na lang natin makikita kung talagang didiretso na siya dito sa 8.7 resistance. Pero parang breakout na yung tingin ko sa kanya. Ayan. So nag-close siya 8.69, up ng 2.12% and then meron siyang 3.99 million net foreign buy. And then si ASEN, okay, so si Leandro Libiste na naman yung nakikita ko dun sa balita. Ayan, so mukhang binabalikan pa rin siya dun sa mga investments niya last time. Okay? So nag-Dow G si ASEN after ng malakas na galaw kanina. Kano kalaki na ba yan? Profit taking na siguro yung mga nakapulo to. Ayan, 20% na rin. Okay, so nag-close siya 3.29 pero laki ng volume niya, no? Ayan. So 1.86% up and 71 million net foreign buy. Gusto nila i-push kaya lang mahina yung niya, no? Yung buyers natin. So wala pa naman siya dito sa overbought. RSI 69 malapit na. Ayun, no? So baka next week na may volume pa rin naman siya. Oh. Unless selling volume na to kasi Dow G, di ba? Malaking Dow G yung inverted Dow G yung nakikita natin sa kanya. Okay, next week na rin. Maglalabasan kung ano yung pupuntahan niya talaga kasi Dow G na to eh. Hopefully hindi siya red candle. Okay po, so yun lang muna yung review natin for Friday. So weekends na naman, aral na lang muna ulit tayo sa market. Mahirap pa i-predict yung niya, yung momentum. Siguro dahil kulang talaga yung net foreign buy. Wala pa tayong masyadong malinaw na net foreign buy kasi dito sa sa PSE market. Okay po, so yun lang bago tayo mag-close. Please don't forget to subscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Join ka lang sa group kung gusto mo ng guide. Crypto ko to, follow mo na lang. Facebook account, Facebook page, Twitter, and then yung Patreon sa mga gusto ng guide. Sali lang po kayo dito. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Happy weekends po.